meron po tayo dito sa isang mixing bowl ay magkakrak po tayo ng 5 piraso ng ating itlog. So bali buong itlog po ang ating gagamitin dito. Large na itlog po ang ating gagamitin, pero kung ang gagamitin nyo lang po ay medium egg, ay gawin nyo lang po itong 6 o hanggang 7. Magdagdag lang po kayo ng 1 hanggang 2. Ayan, gagawa po tayo ng napakasarap na leche flan na ipala-level up natin. Lalagyan natin siya ng ating Yakult. So meron lang po tayo dito na biling Yakult at hindi po ito sponsor ng Yakult. Peka naman. Ayan, maglalagay lang tayo, magbubuhos tayo ng 2 piraso ng ating Yakult dun sa ating itlog. Ayan guys, sinama ko na pala yung ating egg white kasi sayang din naman. Ganyan ako guys mag-leche flan. Sinasama ko talaga yung egg white kasi nasasayangan ako kasi sa itlog. Yun lang. Pero kung gusto niyo man ang egg yolk lang yung gagamitin dito, ay pwede naman guys para mas creamy talaga ang ating leche flan na gagawin dito. Haluin lang natin ng maigi. Pagkatapos ay bubuksan na natin yung ating condensed milk. 1 can lang ang ating condensed milk ang ating gagamitin dito para iwas diabetic tayo. Iwas diabetic. Para hindi tayo mag-diabetic. Or kung gusto mo yung hindi masyadong matamis, ay pwede naman bawasan mo yung condensed milk. Pagkabukas natin, ay ililipat na natin ito sa mas malaki pang mixing bowl. And then haluin lang natin ito hanggang mag-well combine yung ating Yakult at yung ating egg yolk at yung ating egg white. Siguraduhin lang natin na mahalo natin siya ng maigi. Pagkatapos ay magbubuhos na tayo dito ng 1 can ng ating condensed milk. Ayan, kahit anong brand ng condensed milk ay pwede po dito. Nakadepende po yan sa inyo guys. Haluin lang natin siya ng maigi. Pagkatapos ay set aside lang muna natin dito. Yan, hindi na tayo naglagay dito ng milk or gatas or evaporada kasi magiging malapot na yung ating mixture. Ayan, sa isang induction cooker nga ay magtutunaw muna tayo. Magkakaramelize muna tayo ng ating white sugar. Ayan, mahinang apoy lang guys. Magtunaw lang tayo dito ng ating sugar. Alam nyo guys, napakamahal na talaga ngayon ng asukal. Alam mo itong puting asukal na ito ay nagkakalaga ng 106 pesos na. O diba, nung unang panahon, char. Nung siguro mga 2 years ago or 3 years ago, nagkakalaga lang ito ng 40 to 50 pesos lang ng bawat 1/4 nito. Or bawat 1 kilo nito. Ayan, dito tayo nagkaramelize sa ating pan kasi yung ating llanera ay hindi natin makakaramelize sa ating induction cooker kasi hindi siya gagana. Wala na yung butane ko. Yung butane gas stove natin ay nasira na. Kaya dito lang tayo sa ating frying pan. So, antayin lang natin siyang mag-caramelize, guys. Wag po natin siyang lalagyan ng tubig para hindi siya magbuo-buo mamaya. So, kailangan mahinang apoy lang ito para maiwasan ang pagkasunog ng ating asukal. So, madaling masunog po ito guys. Kaya kailangan bantayin nyo ng maigi and then halu-haluin lang hanggang sa matunaw na nga yung ating asukal. So, kailangan talaga ay mahaba ang pasensya dito at talagang tutok ka kasi pag medyo na kahit ilang segundo lang na napabayaan mo ito, ay mangingitim siya at papait ito. So, kung makikita nyo ay okay na yung consistency ng ating caramelized sugar. Set aside lang muna natin at agad-agad po natin siyang ibubuhos dun sa ating llanera dahil mabilis pong mag-set yung ating asukal. Alam nyo man guys, mabilis po siyang tumigas kasi hindi nga po natin siya nilagyan ng ating tubig. So, meron po tayo ditong 2 pan ng ating medium size na llanera. And then, ibubuhos na lang natin agad dito yung ating na-caramelized na sugar. And then, scatter lang natin ito para malagyan lahat ng ating llanera. Yan, mag-ingat lang po tayo kasi mainit po talaga siya yung asukal na yan. So, kung meron po kayong gloves, ay mag-gloves po kayo tulad yan para hindi kayo matulad sa akin na tatanga-tanga. Ayan o. Sadyang manhid lang po ako sa init. Pero mainit na po yan talaga. Ayan o, madibilis lang po talaga siyang mag-set. Yung kabilang side ay nag-set na siya. Set aside lang natin at palamigin lang natin ng konti. Pagkatapos ay bubuhusan na natin ito ng ating mixture. Ayan, so naglagay po tayo dito ng ating Yakult. Kakaiba talagang ating recipe ngayon. So wag po natin siyang pupunuin guys. Kalahati lang kasi aalsa pa yan ito. So wag kayong mag-alala guys. Ay tinanggal ko yan. Kinalahati ko na lang yan kasi nagkamali ako. Ayan, so yung ating llanera ay sosyal. Meron po siyang takip. Para naman hindi siya malagyan ng tubig pag in-steam na natin sa mamaya. Ayan, gagamit po tayo ng ating
napakaganda at napaka-convenient na ating Ramjoy electric cooker. Maglagay lang po tayo, magpainit lang po tayo dito ng ating tubig. Ayan, napakabilis lang uminit dito guys sa ating Ramjoy electric cooker. Wala pang 5 minutes kumukulo na yung ating tubig. Ayan, para sa complete details po ng ating Ramjoy electric cooker, ay ilalagay ko na lang yung link sa ating description box. Pwede kayong bumili sa Shopee at Lazada. Nagkakalaga lang po ito ng around 899 pesos lang po. So, meron na po siyang kasamang steamer. So, i-steam na po natin yung ating leche flan na Yakult. So, steam lang natin siya ng 20 hanggang 25 minutes hanggang sa maluto na talaga yung ating leche flan. Ayan, kung wala po kayong takip tulad niyan, ay pwede mong takpan ng foil yung inyong llanera or pwede kayong magtakip dun sa mismong takip ng inyong steamer ng malinis na cloth or malinis na tela. So, steam lang natin siya ng 20 minutes. So, mamaya malalaman natin kung paano natin siya i-check kung luto na talaga siya guys. So eto na nga guys, after 20 minutes. So toothpick check lang muna natin siya. O yan, so ganito yung aking pag-check ng ating leche flan kung talagang luto na siya. So tanggalin lang natin yung takip niya. And then gagamit po tayo ng toothpick. So pag hindi na siya sumama, pag walang sumama na dun sa toothpick, ay lutong-luto na. Tulad yan guys, lutong-luto na yung ating leche flan. Antay lang natin siyang lumamig ng konti at ilagay sa ating freezer bago natin siya i-serve. O diba, napakadaling gawin lang ito na guys. So, tanggalin lang natin yung mga edges nito gamit yung toothpick. Ayan, malinis yan guys. Tanggalin lang natin para mabilis po siyang matanggal. Pagkatapos, kuha tayo ng pinggan and then, let's do the upside down. Ayan may tag pa doon Nabili ko lang yan sa 578. Around 40 pesos. Wow. Ayun may tag pa. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda ng output ng ating leche flan na Yakult. So, hindi mo akalaing lilagyan po natin yan ng Yakult. Alam nyo guys, yung aroma ng Yakult ay malalasahan mo dun sa ating leche flan. Talagang napakasarap nito. Ayan, kung pwede din kayong maglagay dito ng calamansi or zest ng calamansi para medyo may aroma. Kasi guys, yung lansa ng itlog ay hindi talaga matatanggal sa leche flan. Kailangan talagang linalagyan po yan ng lemon zest. Pero dahil wala po tayo noon, hindi po tayo naglagay. Pero so far, masarap naman. Yes, masarap po yung ating leche flan. Ginamitan po natin yan ng Yakult. Talagang malalasahan mo yung aroma ng ating Yakult dito. Ayan, maraming salamat sa panonood. Ayo, meron po kayong natutunan dito sa ating kakaiba at napakasarap na recipe. Mag-follow na po kayo sa ating Facebook page, Happy Tummy by RD, sa ating TikTok account, Happy Tummy. Thank you for watching. Stay safe and God bless. See you again sa ating susunod na recipe.